Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Kamusta kayo? Siyempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan para pag-usapan, no? Itong pag-amin ni George Garcia, sinasabi na natin mga kabayan na yung sinasabi ni Atty. Respicio ay talagang totoo. Umamin na mga kabayan na si George Garcia ay nagsabi, no? Doon sa isang takbong congressman. At ito pa, no? Si Auntie Claire, di ba't laging sinasabi, no? Na may good news, sinasabing gumanda daw, no? Tumaas daw mga kabayan ng GDP. Yan ang sabi lagi mga kabayan pagka yan ay nagkakaroon ng press briefing. Pero ito mga kabayan, sinasabi, no? Ng World Bank, mga kabayan, na talagang bagsak, no? Ang ating bansa, no? Lalo na sa mga exportation. Paano hindi mga kabayan? Ang China, malakas sa atin kumuha ng mga saging. Wala na mga kabayan. hindi na nag-i-export na saging. Diba't natin gayon, nabalita yon mga kabayan na tuni-tunilad ang saging mga kabayan ang hindi na kumbaga kinuha ng Chinese. But anyway mga kabayan, bago tayo magpatuloy dyan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa mga hindi pa mga kabayan. At syempre, huwag nyo kakalimutan magbigay ng comment sa comment section kung anong inyong opinion sa ating mga napapag-usapan. At ito pa pala, no, ito si Erwin Tulfo mga kabayan, may narinig na chismis dyan sa lower house. Balak pala mga kabayang i-refile, no, yung article of impeachment sa 28th Congress. Akala ko ba'y bawal yun? O sige nga mga kabayan, pakinggan nga natin. At oo nga pala, no, isa mga nasa Israel mga kabayan at nasa Iran, abay mag-iingat kayo diyan. Wala pang plano wala pang plano mga kabayan at hindi pa mandatory repatriation ang ating gobyerno. O pakinggan muna natin itong balita na to. Itinanggi ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang ulat na may plano umano ang House of Representatives na ihaing muli ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang pahayag matapos sabihin ni Senator-elect Erwin Tulfo na narinig niya sa mga kasamahan niya na may balak umano ang Kamara na i-refile ang impeachment complaint sa 20th Congress. Ayon kay Congressman Flores, wala itong naririnig at wala ring natatalakay na ganitong plano. Dagdag pa nito, certified lang ng House of Representatives ang impeachment case na naaayon sa panuntunan ng Kamara at ng saligang batas, pero wala anyang dahilan para i-refile ang reklamo. Samantala, nanindigan si House of Representatives spokesperson Attorney Prince. So ibig sabihin mga kabayan, arin si Tulfo, chismis lang. Chumichismis lang pala to si Tulfo mga kabayan. Abe, pati ba naman yan dadalhin mo diyan sa Senate Yang kachismisan ni Tulfo. At nga pala mga kabayan, napakalumanay niya magsalita, no, sa mga interview ngayon. Hindi ang katulad nun na pagka may tinitira, no, napakabalasik ng mga yan mga kabayan. Pero ngayon, kumbaga, napakabait niya mga kabayan pagdating sa interview. Palagay ninyo mga kabayan, magkaparas kaya tayo ng iniisip na may plano yung mga yan sa 2028? Sa palagay ninyo mga kabayan? Abante na hindi Kamara ang dahilan ng pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Pakiusap din ito kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Huwag lituhin ang publiko. Ayon kay Attorney Tongol, posibleng makaantala sa proseso ng impeachment ang pagtanggi ng House of Representatives na tanggapin ang entry of appearance ng mga abogado ni VP Sara. Sa gitna ng mga isyong ito, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Giit pa ni Attorney Abante, dumating ang isang messenger sa gate ng House of Representatives at tinangkang isumite ang dokumento. Gayunman, hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong dokumento ang dala nito. Maliit na bagay ito na pinapalaki parang may masamang layunin. Gayong malinaw naman ang intensyon ng staff. Sumunod sa proseso at hindi magdulot ng abala. Abante din mga kabayan talaga, no? Manang-mana sa tatay, no? Abay, isipin mo, hindi pa man nakikita ang laman ng sobre, meron agad na masamang hangarin. Iba din talaga mga kabayan. Pakinggan muna natin mga kabayan itong pagbutata na to, no? Kay Auntie Claire, lagi kasing bida yan na sinasabing tumaas, no, ang GDP ng ating bansa na which is sinasabi ng World Bank mga kabayan na talagang mahina ang ating bansa ngayon. Bumagsak mga kabayan. Ang dollar nga ngayon, mataas ngayon ang palitan mga kabayan kontra piso. Pakinggan natin. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. So, ibig sabihin, yung mga pinapakalat nila dyan sa press briefing na yan, mga data na sinasabi na tumataas o gumaganda ang GDP ng ating bansa, fake news.
Tapos galit na galit sila sa fake news pag kami nakikita na yung pinapakalat ay pabor sa Vice Presidente. Kita ninyo mga kabayan ha, yung GDP na yan, kung tutuusin mga kabayan, dapat maramdaman yan ng mga Pilipino, ng mga nasa laylayan ng lipunan kasi gumaganda mga kabayan. 'Di ba? Dapat tumataas ang sweldo. Di kaya bumababa ang presyo ng bilihin. Kasi gumaganda ang growth Yan lagi ang pinagmamalaki mga kabayan niya ng tagapagsalita ng palasyo na si Auntie Claire. Pero dito, sa sinasabi na to ng balita ng Billionaire News Channel na mismong World Bank mga kabayan, tuloy muna natin. The Philippines has recorded robust deceleration. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration. Paano mga kabayan magkakaroon ng trade ay inaway ang pinakamalakas sa atin mga kabayan, kumuha talaga ng mga produkto. Ano ba yung mga produkto natin mga kabayan? Mga pananim, no? Yung mga goods na ibinebenta ng ating bansa ay yung mga produkto na mga tanim na saging, pineapple, 'di ba? Ayan yung mga sugar. Inaway ang malakas kumuha sa atin mga kabayan, ang China. Paano hindi mga kabayan magkakaganyan? Inaway nila ng inaway ang China na kung saan yun yung malakas na mag-trade sa atin mga kabayan o umangkat sa atin ng mga produkto. Inaway mga kabayan na ring administrasyon. Di ngayon, bagsak mga kabayan ng ekonomiya. Tapos pakikita at paalam sa mga Pilipino, tuwing na lang may press briefing, maganda ang Pilipinas, kumikita ang Pilipinas. Yung Maharlika Investment Fund nga mga kabayan, wala na tayong balita doon yung mga sinasabi nila na ayan para hindi na mangutang, no? Ang bansa natin dahil meron ng investment fund. Ayun mga kabayan, scam ang investment fund na yan, 'di ba? Wala tayong nababalitaan ngayon diyan sa sa Maharlika Investment Fund. Sana napunta yung pera niyan mga kabayan. Wala pang nagku-question, walang nagtatanong dito sa mga magagaling nating politiko. Bakit kaya ganon? And even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has, of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank. Grabe mga kabayan, ang laki na ng deficit ng bansa natin. Tapos tayo nito mga kabayan, lalong palubog ang bansa natin yan kung ganyan. Tapos yung ating magaling na Pangulo, travel ng travel. Wala naman tayong makita mga kabayan na masasabing siya ay may nadala sa Pilipinas na investor, 'di ba? Yun ang problema. Na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, the optimal response for the Philippines and for other countries is actually to double down on domestic reforms, reducing investment costs at home. So this is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. Payo pa ng World Bank, tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risks sa kalakalan. Para sa yan mga kabayan, yan ang mahirap ngayon.
kita ninyo, palibhasa ng Amerika ngayon mga kabayan, parang hindi rin ayos sa administrasyon ni Bungit. Yan ang inaabot mga kabayan. Ayaw kasi ni Trump kay Bungit mga kabayan. Kaya ganyan siguro, kasama din tayo sa mapapatawa ng tariff. Pakinggan muna natin mga kabayan to si Atty. Respicio. Alam niyo, napapag-isip-isip ko lang, no, kung ang laging sinasabi ng gobyerno ay bumababa, no, ang inflation at tumataas naman ang GDP, dapat yun ay mararamdaman nating mga Pilipino, mga kabayan. Yung inflation kasi, yung pagbaba ng inflation, yan mga kabayan ay pagbaga lang, no, ng pagtaas ng presyo. Mapipigilan yan yung mabilisang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Like for example, yung mga produkto na pagkain, yan mga kabayan, yung mga drinks, yan yung mapapabagal pagka mababa ang inflation rate. Pero pagka yung GDP ay tumaas mga kabayan, abay goods yun. Kaso ang problema, ito na nga, no, yung sinasabi ng mga tagapagsalita ng World Bank na tayo ay mahina mga kabayan sa exportation, no. Wala siguro mga kabayang wala sigurong tumanggap ng ating mga produkto, no. Kaya ganoon siguro. So, tapos, pakinggan muna natin to mga kabayan. At saka isa pa, wala na siguro nagtitiwala mga kabayan, no, sa administrasyon kasi nga magulo yung politics ngayon sa ating bansa mga kabayan. Hindi nagkakasundo yung mga politiko sa ating bansa. Isa pa rin yan mga kabayan sa isang rason, no. Kaya siguro puro pangako na lang kay Bungit, no, or assurance ng kanyang mga pinuntahang bansa na mag-invest sa ating bansa, no mga kabayan. Pakinggan muna natin si Atty. Respicio. Invite kay Atty. Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na makulit sa 2028. Latest po, umami na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Tapos sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion yan. Parang nagsasabi. 300 million pala mga kabayan. Akala ko 300,000 lang. 300 million. Ay, napakalaki nun mga kabayan. Kung yun ang sinasabi ni George Garcia ay totoo, mga kabayan, big time to si George Garcia. Napakalaki nun. 300 million. Itunay na napakarami ng property na mabibili ni George Garcia. Kaya siguro totoo yung mga sinasabi mga kabayan na mayroong mga tinatagong mga bank account yan. Totoo kaya yun? Yes, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Dayahin na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami kong malapit na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag mo na nating bamitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos tapos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Gahaman pala mga kabayan talaga yung mga nandyan sa COMELEC. Tumanggap doon sa isang kandidato, tumanggap din doon sa kalaban. Abay, matindi rin. Paano mo pananalunin yon kung parehas na partido tinanggapan mo? Ay, napakatindi din talaga mga kabayan ng mga nandyan sa COMELEC, no? Talagang paldo mga kabayan ang mga nandyan sa COMELEC pagka araw ng eleksyon. Kasi nga, siyempre, yung mga kandidato gustong manalo at doon na lang babawi mga kabayan pagka nanalo. Ganyan ang kalakaran sa gobyerno. Isipin ninyo, isang programa lang mga kabayan o isang project ng mga politiko, abay bilyon mga kabayan or milyon-milyon ang kanilang makikickback diyan. Kaya pagdating mga kabayan doon sa gagawing proyekto, instead na 3 dangkal mga kabayan na kapal ng semento, nagiging na lang,
kalahating dangkal. dahil nabawasan yung pondo. Alam niyo, yan yung trabaho mga kabayan, no, ng mga politiko. At marami na tayong mga kabayang na-witness na ganyan. Marami na tayong nakita. Isipin ninyo, may nakapaskil, no, na nagsimula sila ng proyekto, natapos sa ganitong buwan. Lang yan mga kabayan, wala kang makikita ang proyekto na natapos. Ni isang simento, wala kang makikita mga kabayan na maaring na masasabi natin na nagawa nila. Pero may nakapaskil doon mga kabayan kung magkano yung budget, kailan sinimulan at kailan natapos. Ganyang kalupit mga kabayan diyan sa mga sa mga politiko. Hindi ko naman nila lahat mga kabayan, pero the rest talaga kaya yan mga kabayan nagpapakagastos-gastos, manalo lamang. Kasi napakarami ng pera mga kabayan na pwede nilang mabawi, no? Pagka sila nakaupo na. Sinong loko-loko mga kabayan, ha? Sinong loko-lokong tao na yung pinaghirapan mo ay ipamumudmud mo para lamang ikay manalo? Paano mo babawiin yon? Diba? Pwede ka naman tumulong. Yung iba sasabihin kaya siya tumatakbo para tumulong sa kapwa Pilipino. At mas madaling tumulong pagka nakaupo. Isipin mo sarili mong pera mga kabayan nyo, ipamumudmud mo sa mga tao. Paano mo mababawi yon? Siyempre, pagka ikay nakaupo na, doon mo mababawi yung pera na pinaggagastos mo nung araw ng eleksyon. Isipin mo, 300 million mga kabayan para lang manalong congressman ng Bohol. Yan yung sinasabi. Paano mo babawiin yung ganong kalaki mga kabayan kung di ka gagawa ng katulunggisan dyan pa ikinanalo? Kaya mas okay pa yung mga politikong tumatakbo mga kabayan ng talagang kumbaga yung katulong kay PRRD, yung mga Pilipino na yung talagang totoong nagdo-donate, sila na yung nangangampanya, nagpiprint ng kanya-kanya mga tarpaulin, mga t-shirt. Mas maganda yung ganon kasi at least, no, makikita natin na talagang bakit ka pa magnanakaw? Wala ka naman masyadong ginastos. Magtrabaho ka na lang, 'di ba? So ayun lang mga kabayan. Hanggang dito lang muna mga kabayan nating video, no. Tayo medyo busy din kaya hindi tayo masyadong makapag-upload ng ating mga reaction. So see you na lang mga kabayan sa susunod na video. Adios muna sa inyo at ingat kayo palagi mga kabayan.